Kompleto pa din yung 5-0 advantage nila against Cara House. Wala pang talo. And this time, map number 2 it is. And sub-base nga yan, picked by Baisha. O tara, game na. Diba? Wala nang intro-intro. Tara, pasok na tayo. Pero yung mga players nga dito sa side nga ng Baisha Gaming, lahat sila kalmado lang. Medyo 1-2-2 split lang sila though. It's just the players nga dito ng Baisha Gaming, which is si 577. Nagbabantay lang sa site. And mukhang inopen ata nila ang vent dito. Wala ata muna pumapasok kahit isa. Lalo na for the side of CRH, who likes playing a default a lot pagdating sa mga maps na napapanood natin at nakikita natin. Si Aljon drop. Si Aljon nakikita na natin. Si Aljon lagi nasa vents yan eh. Yan. hindi siya mawawala dun lagi. Nakaabang lang siya buong time. Oo, nakaabang lang yan. Pero nananalo siya lagi, di ba? Sim. Tingnan natin kung gagayahin siya ng mga mga ibang teams. Pinas on top. Pero yun na, makikita muna ata yung dalawa. And ay maganda yung position niya dito lang sa may events mga tol. Magpapakita pa si Rambo. May meetup ata pagdating sa events Pero pag lumabas to si Rambo, it's a pretty tight position. Especially one shot lang ang isang AWM kung sakasakali. All the way from Wooden. Ito yung mga players nga dito ng series. Mukhang papasok rin ata sila. Pero magandang position na pinapakita nga dito ng Baisha Game. Will catch 3 already. Actually, will catch 4. Shady. The only man remaining on a 3v1 Bessie. Nasa loob na siya. Pero C4 na drop pa. Sa harapan pa ng players ng Baisha Gaming as well. Na nag-aabang lang sa may staircase. Naantay kung merong lalabas. Trades ang gusto nilang puhunan pagdating sa round na to. Goes pick up the C4. Rinig na rinig as well. And that's a clean shot mula sa Baisha Gaming. 1-0. 1-0. And sa side nga ng Baisha Gaming, of course, they picked this map for a reason. At yung reason, siyempre, isa to sa pinaka-comfortable sila. And they know already na kaya nilang talunin ang CRH dito. So, 1-0, good opening, good momentum starter for themselves. But for CRH, si Rambo, ayan, nag-aantay na if ever meron masisilip ulit sa vents, meron bang magmamaasim? Dito rin kasi manggagaling yung mga possible late lurks pagdating sa A site. So, they really wanna try and control that. Even towards B, kung sakasakali man. So, for CRH, to really have or win that vents, it's actually a big deal. But look at this. Isa lang nakaposisyon pagdating sa A, habang yung iba naman, medyo stacked up pagdating sa mid-control and B nila. Lahat sila nasa long A na papasok ng Wooden mga tropa. Ito na ata sila papasok nga dito sa A. Pero stairs muna talaga, makikita nga nila asan yung nade, asan yung flash, asan yung smoke na pwede nilang ilabas ngayon. Pero mukhang wala naman ata. 577, maganda tong pangitain para mag-flash siya or nade para mabato niya, para mabawasan niya yung mga players nga dito ng CRH. Pero in terms of utilities, nandiyan na. 577 is in a tough spot right now. Pero maganda naman to kasi meron naman siyang katulong doon, which is si N9. Rambo, getting tackled already. Spin and pray, not gonna catch anyone right now, but Dolo will catch one. CCY with a 1-to-1 trade lang, pero Pachao all the way from afar will get 2K. Tarang ko pa ata siya. Ilabas yung pistol niya, pero Dolo makakabawi sa kanya. Shady super low. 577 all alone in a 1v2 at nasa B lahat sila. Yung rotation dito na 577, best. Ito na. Skirmish nila na ipanalo ng CRH kahit papano. Especially with that kills coming in. Look at this, Dola, low on the HP. Si Shady din low na, pero nakuha niya pa rin yung trade. At 1-1 na ang scoreline natin sa second map na to. Kung malakas dito, syempre malakas din ang CRH dito, hindi sila magpapatalo. And malay mo, Bessie, map pickers pa tayo. Oo nga. I mean, so far, Baisha Gaming, puro 3 games ang nilalaro nila dito sa ating CFSI. Let's see if it's the same kind of scenario when it comes to this. We're gonna get to see if ever ganun nga talaga sila N9 and friends nagbabantay na para sa kanila. Si Kimbom getting all the information nga para alam nila kung saan sila magpupush ngayon. But together, N9, together with WN99, at least yung trade of potential itong dalawang players na to, malaki. At saka makikita mo yung Cara House, they really make an effort to try
and keep up with the rotations, yung pag-iingay at pagbabaton nila ng utilities. Pagdating sa A, Stairs specifically, does a lot, especially yung fast take na papuntang mid na gusto nilang kuhanin doon. And mabibigla nila yung Baisha kahit papano. But then again, look at his positioning mula kay N9. Sobrang lapit niya. Literal na magkatabi lang sila. It's just this wall lang talaga ang pagitan nila. But meanwhile, look at Dola. Nasa may CR pa. And it's actually up to him if ever makakapatas pa siya ng isa na for them to go here and B. Medyo malayo pa naman. Trade push nila. N9 will catch you together with WN99. Mga tuloy na sinasabi natin. Hindi lang yung trade, pero yung amount of damage na pwede nilang ibigay sa kalaban nila is sobrang laki na. 5 versus 2 already. Halos wala pang damage ang Baisha. Narinig, nag-nade, pero hindi matatamaan ng sobra dito si Shady. Rambo. Shady good in possession. Isa nakita niya, trigger discipline. Sana! Sayang. Pero hindi na nakuha yung kill na gusto niya. Nagulat na lang din siya. Tinignan siya. 1v5. Rambo on a 1v5 right now. Alas wala pa damage dito yung mga players nga ng Baisha, pero the amount of respect na meron ng Baisha game sa CRH na hindi talaga siya pinupush kasi hindi naman din talaga kailangan kasi mag-isa lang naman talaga siya at 577 with that aggression with the kill again. 2-1 Baisha Gaming leading by 1. They're having a really good read against Team CRH dito so far. Kahit yung biglaan nilang posisyon na napaka-close dito sa wooden doors, sobrang hindi expected ng Cara House. Plus, matatamaan ka pa ng isang na si Xiao ang may hawak. Literal si Kimbom namatay na walang kalaban-laban doon. Gusto lang naman na sumili pero bigla lang siya nawala. Pero yung dito ng CRH buhay pa, which is si Rambo. But N9 and WN. N9 will fall down. WN as well. Lucas is just right there for them to take down those players. But 2K already, but it's not yet over kasi babawi pa yung iba. Lucas and Dola is low. Lamang ang BS ngayon in terms of everything. Pero lamang ang CRH pagdating sa manpower, especially after that kill mula kay Lucas. Quickly traded naman from CZY. Mid-control it is para sa side ng CRH. Kaya ba nilang mahanap si CZY dito kung sakasakali man? Masakit yung damage ng nade ata yun. Si Dola, low na. Tumama kay Dola sa ulo talaga na tumama, napakasakit nun. Pero ito na yung retaliation nga na ginagawa ngayon. Tamang sandwich na talaga pinapakita nila. 577 will fall down as well. CZY, the only man remaining, puno pa ang buhay niya no 1v3. Lucas and Dola, low on HP. Pero tingnan natin yung makakayanan pa ba niya. Spray and pray. Rambo naman dito ng konti. Pero tingnan natin kung talaga matatamaan ba niya yung dalawang dito nagbabantay. This is actually the triangle formation nga na ginagawa ngayon ng CRH and kay CZY, winnable to. Pero ang problema, si Lucas with a swing with one tap to the head will get that win instead. Miss! 2-2 ang score natin ngayon. Di nila ma-isolate yung fights kasi wala ring sumisilip from the side of CRH. And that doesn't allow yung ganong klaseng mga clutch scenario para sa side ng Baisha Gaming dito. Instead, itong Xiao, talagang grabe pumick up ng kills, especially dito sa doors. Talagang kumbaga, tanggapin mo ng 4v5 kayo sa entirety ng game. Nakakatakot sumilip. Oo, kasi nga nakakapatas agad siya ng isa. But on to the side naman ng Baisha, ang importante lamang sila. Si Lucas naman nawawala kasi si Kimbom kanina biglang natusta. Pero medyo magandang split mo nang pinapakita nila. 1-1-2 split for themselves. Kasi nga ng CRH, para mas malaking coverage yung makita nila in terms of information. Pero yung isa, walking while crouching, huli ka agad. Si Shady, hindi na bumabalak kahon. Akala si Shady niya ata, nasa wood, ano pa siya? Nasa boxes pa siya. Labas na. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya doon. Nasobrahan siya sa crouch W niya. Pero ito, napunta tayo sa 5v3 scenario. Kimbom successful on taking one down. Making it a 4v3, a little bit even pa kahit papano. Pero isang nag-aantay sa loob ng site. Si N9, ready bumigla. Tinamaan. Kimbom with a kick trade. 3 vs 2. Winnable to sa side nga ng CRH pero medyo mahirap. Yung C4 nasa kanila. Planting here in A already. Retake it is ang nasa isip nila. Pero delikado to si WN.
99 because Kimbom magandang off angle to for themselves. Meron sana siyang flash, okay sana para makapag-swing nga siya, pero in terms naman dun sa positioning nga lamang talaga si Kimbom Dom, pero they know exactly kung nasa nga si Dola. CZY and siya will get that retake. Right now 3-2 yung score natin ngayon. This might be the closest match ever na nakas natin today. Back and forth lang yung mga players natin dito para sa ating mga teams ngayon. 3-2, Baisha Gaming, definitely on the lead here, pero isang puntos lang naman yan. And we've seen map number 1, kung saan yung Cara House, kayang comeback. Pero let's see, it's not yet over till it's over na pinapakita nga nila. Pero dito naman ngayon sa side nga ng CRH and BS, it's just them trying to get that revenge para nga sa kanila. Sniper, Xiao. Para dito, nag-aantay na naman sa double doors natin. But then again, parang natuto na sa lesson itong CRH. Dahil ayaw na nilang dumaan ng basta-basta dyan. 577 though, holding this position na hinahawakan din ng CRH kanina. Pero meron bang masya-shutdown? Yan ang tanong. Si Dola instead secures 1 kill. Press W para sa kanya para hanapin ang kasunod. Habang si Rambo ang kasama niya para tulungan siya. On to the right. Shady gets the kill. And now we are down to a 3v1. Si 577 na kailangan mag-hyper-rotate papuntang B. Nandito na rin siya pero tatlo ang kailangan niyang tapatan. To the right, that's gonna be Lucas. The spray! It just doesn't work out para sa side nila dito. And Cara House, they're trying to find a hole, a loophole kahit papano sa playstyle na pinapakita ng Baisha. And they're successfully doing so, especially kung walang napipitas itong mid-control natin, itong AWM natin mula kay Xiao. Kimbom, is pogi lang pagdating sa posisyon nila. Outskirts yan ang hinahawakan ng Baisha. A double setup towards A site. Yan ang nakikita natin. Retaliation mula sa kanila. Pero pagkasilip nila, it's gonna be a lot of players left and right. Hold the choke point. May flash na magsisettle in. Dalawa ang mapapa-atras kahit papano for CRH. Pero si Rambo, mukhang nakakalurk na. He's through vents and so far, wala pang tumatalon, wala pang dumadaan. Nagde-desisyon pa rin dito ang CRH. Saan nga ba sila papasok? Yung A site, completely na-punish sila. And yung lurk mula sa vents na si Rambo, sariling tiis muna. Tiis pogi lang muna siya. But for Rambo, so nandito ang titira pero kaya pa ba to? Kaya pa niyang pigilan to? Pero feeling ko hindi na kasi Xiao naman nagbabantay sa gilid niya. And right now, Xiao and the rest, the entirety of Baisha Gaming just trying to get that momentum. Pero in terms of momentum, mahirap din sabing momentum eh. Kasi talaga, it's like literally a chess battle na by turns yung wins nila. BS una, CRH makakabawi. Pero if ever ituloy ito ng Baisha Gaming na talaga mapapanalo na to, okay sana, pwede pa rin yung gawin na. Pero in terms naman sa utility play, Shady is down for the count. Pero nasan ba yung iba? And now CRH, ito na sana yung pagbawi nila. Napakadami nilang tao sa vents pero wala naman talaga siya makikita dyan. Kasi yung BS nag-hold back din sila. Grabe yung hold ni Xiao dito. Literal na may jab, hook, uppercut. Patay sa nade si Shady. Natamaan ng bala sa tuhod ng AWM. And that double punch gets the kill for them successfully. 5v4. Pero it's just the smoke lang din na inaantay nila. Lucas though, on the other hand, doors pa rin ang kanyang puhunan dito. It's still a 5v4. Wala pang nagkakakitaan so far but he walks through the smoke. Lucas, meron ba siyang masaspatan? Kung sakali man, it's gonna be a push from mid again. Right now, Lucas onto that corner right now. Pero yung mga players dito ng series, delikado lang kasi ngayon BS dito talaga nagbabantay na. Pero napakadami utilities nga na binabato nga ng BS ngayon para mas mahirapan pa makapag-take ang CRH nga ng pwesto ngayon. Less than a minute left in the clock right now. Lucas onto that corner together with Rambo as well. Can they do that perfect entry? But WN99, nice peak already by Kimbo, will catch one. Pero 3 versus 4, Dome is down for the count. Pero tamang pistol na talaga nilalabas nga ni Xiao. Nakakapatay pa sila ng isa. Lucas and Kimbo natitira. Super low nila. As in super duper
low HP na sila. 577 together with N9. Talagang retake scenario is on. Literal, mga isang ubo para sa kaliwa. And 9 checks the corners, but still, they managed to pull off a kill here. 2v1 ngayon. It's all up to Lucas na alam na ang posisyon niya. And ngayon, sinusubukan lang din niyang laruin si 577 na 47 HP na lang ang natitira. He goes for the top towards the enemy instead. At madedefuse niya nga tong bomba. We are now onto a 5-3. Talaga nagpaparid ng sound cues lang para ma-force out din talaga yung mga players nga ng CRH to peak, to get that action done, to get that kill. Pero it's just for Baisha Gaming, alam nila kung paano bawiin to. 5-3 already, and this might be yung lamang na pinakamalaking lamang so far ng Baisha Gaming sa nga ng CRH so far sa mga pa na to. Kasi sobrang dikit ng laban nila. Tsaka itong mid-control ni Xiao na kanina parati siyang merong napipitas. Seems like it's not really working out in the past few rounds we've seen. Nakapatay siya ng isa kanina dun sa may nade na tulong plus the kill or the hit on the knees, but at the side, wala eh. Hindi na gumagana masyado. Alam na rin ng CRH paano i-punish yun. Kumbaga, natuto na ang CRH ngayon sa ginagawa nga ni Xiao. Ilan yung nagawa niya? 2 rounds, ganon. So, at least sa 2 rounds na yon, you've learned your lesson already. And right now, in terms naman for CRH, just trying to take this side. Napakadaming utilities nga na binabato nila dito lang sa mid though. Pero wala silang idea na isa na sa loob na. Shade is inside already. Tamang posture din talaga na pinapakita nga nila. Kimbo will catch one. Xiao as well. 1-to-1 trade. Pero Kimbo with aggression. Talaga mapapalay rin siya. Hindi pa rin 99. Pero hindi pa naman tapos to. Kasi si Lucas and Dolo nandiyan na. Pero sobrang baba ng anong buhay nila. 5-7-7 and then naman ulit ang titira. Pero yung aggression ng CRH, talaga nag-ubos ang lahi talaga yung pinapakita nga nila. Pero Lucas ka, munti ka nang mamatay. Pero yung damage na yun, giving them a super low HP ka na pinapakita nga nila. Lucas, the only man remaining on a 1v2 scenario. Can they still do that clutch? Winnable pa to. Kahit 1v1, one tap to the head, panalo siya. Hindi pa nagplant ng C4 at huling-huli siya ni N9 doon. He had no clue kung saan nagtatago yung last remaining player ng Baisha anyway. At saka, doon pa lang sa nahuli siyang tumatawid. Papuntang control room kanina. Did a lot of damage towards him. Namatay din yung kakampi niya na mas malaki actually yung buhay. That just not allow them to give space, lalo na kung alam mo saan exactly manggagaling yung kalaban mo. 6-3, 3 round advantage na para sa Baisha ngayon. Nahanap na ng Baisha yung momentum nila pagdating nga nung first round, first half nga natin. But for CRH, it's really up to them kung paano sila makakabawi ngayon dito sa may second half. I mean, can they stop the possible aggression of Baisha, or just the Baisha gonna push in, like steamroll lang, papasok sa loob. And we're gonna get to see if ever gonna din talaga yung makikita nila, kasi pagdating naman dito, there's like a different approach already na pinapakita nga ng Baisha. But in terms naman ng nade, Diyos ko, Dola, sinalo yung 2 bomba. Connecting a little pagdating kay Dola dito, giving him such a low HP kahit papano. And Baisha Gaming, it's more of trying to find space. Again, nag-swap na tayo ng side, so sila naman dapat ang pumasok at mag-plant. Pero we all know paano sila maglaro sa BL side nila. They really have that patience to completely drain down the numbers pagdating sa CRH. Yeah. 2-1-2 split. Sobrang default play lang din talaga na pinapakita nga na CRH ngayon. Not making any kind of unorthodox plays na talaga na ginagawa nga nila. Just trying to test some waters if ever kung kami naman dito ang magde-depensa nga. But right now, less than a minute left in the clock. It's just for Baisha Gaming, just like what you've said, just trying to drain the time in order for them nga talaga na makapasok nga dito para malaman nila kung saan sila pupunta. And mid-control, and probably they can still actually go here in A. Pero meanwhile dito nga sa B, si CZY medyo nagbabadya pa, medyo nag-iingay lang siya para may divert yung attention ng ibang players ng CRH papunta sa kanya. Divert ng attention, yan nga ba mangyayari as Lucas is already low as well. Ang daming tag players mula sa players dito ng CRH at isa-isang pumapasok na ngayon ang Baisha Gaming. It's a 4v2 scenario. Mula kay Rambo so far haven't picked up any kills here. Nagpa-plant na rin ng C4 all the way on B. Rambo
well aware na posibleng makatapat niya. Pero ano nga ba ang kaya nilang gawin? Lalo na smoked off pa sila. Wala silang makikita dito kahit isa, pero meron pa naman utilities ngayon by Baisha Gaming, so napakahirap nga natin makuha to. Pero 577 siya, pwede maging ally kasi nga super low na niya. Pero Kimbom together with Rambo, still unaware kung nasa pa talaga yung mga kalaban niya. Literal na napakadami talaga utilities, napakadaming smoke. Pero itong opening na pinapakita nila, Xiao nakita ata nila, 577 mo mabawi pa, pero yun na nga, CRH, naubos lahat sila bigla. That late lurk is always deadly para sa side ng CRH dito. Parati silang naiipit. It's gonna be a fight towards B! At yun na nga, kanya-kanyang scrimmage pagdating doon. It's a 4v3 now. Dahil natalo sila ng isang manpower kahit papano, the C4 still drop all the way to spawn. Sabi ng series, tara, pushin na natin to. Tara, yun yung ginawa nila. Natin. Nilabanan nila. Yun na nga, 4 versus already. Rambo and Kimbo, the only man remaining sa side nga ng CRH. Pero ito, sa totoo lang, pinako ng Baisha ang CRH sa 3. Hindi na nakascore ang CRH. Yun nga eh. Rambo though, can he get the kill? Finally settles the deal. No na rin si Xiao, ang kaso nga lang mula sa likod. Baisha Gaming is just everywhere. Siguro yung game na yun, that is actually a desperate move already sa CRH para nga to get a kill or probably even out. Pero mukha tara, pasok na tayo, game na tayo, bahala na kung ano pwede mangyari ngayon. Group stage naman to, di ba? Ay, importante, may win na tayo. Pero yun na nga, and then we'll catch one. Lucas, Rambo, and Kim doon ang titira nga dito sa CRH. And for the side naman nga ng CRH, talaga, tara, tapusin na lang natin to, men. Wala eh. Hindi na gumagana eh, bahala na. Hindi gumana yung quick push up nila pagdating sa B. Dalawa agad ang nawala. Ngayon, ang daming butas sa depensa ng CRH. Dagdagan mo pa ng isa as Kimbom also goes down here. Oh! Lucas. Kamuntikan pa. Rambo bumabawi pa. Rambo and Lucas na titira nga dito. Balik na 4v2. Pero maganda po siya. Si Lucas, meron siyang magandang idea. Kung nasa mo yung pupunta yung mga kalaban niya. Pero si CZ ay nakabawi sa kanya. 1v3 already. Rambo, half HP left. Tatlo pa katapat niya rather. Pero meron pa siyang nade dito na hawak-hawak. Pero he needs to use that nade na sobrang solid talaga for him to maximize the damage na pwede na ibigay sa mga kalaban niya. 20 seconds in, alam niya na hindi siya makakapunta sa may stairs. So lilipat na lang siya sa kabila. Perfect re-smoke timing pa ang pinakita ng Baisha doon just to make sure na hindi siya basta-basta makakadaan sa stairs pero mukhang spotted out na siya ni CZY dito. And syempre, ang iba na ang bahala. Panggulo lang ako. Baisha Gaming, already in a match point if I'm not mistaken for now. Yeah, match point na. I mean, from 1-1, 2-2, 3-3, down to 9-3. For Baisha Gaming, not letting CRH makapagpulit ng isa. Literal na pinako nila sa 3 ang CRH dito. And this actually the momentum na talagang pumupunta nga para sa kanya. And tulad nung nangyari, nung nakalaban nila yung Evo, yung BS, nung nasa blacklist sila, hindi na nila pinascore yung kalaban nila kahit isa. And this is just literally the same thing na ginawa nila yesterday sa CRH. And ito yung rason kung bakit nakakatakot syempre yung mga map picks na nilalabas ng Baisha Gaming dito. They've shown confidence, especially dito sa home shots ni Xiao kanina. And hindi lang yun, pati yung mga late lurks nila dito, so far has been 80% successful, honestly. Yeah. And good read, actually, ginagawa dito na. Pero dun nga sa ating orchestra, naramdam nila na ito na yung katapusan. And then with the confidence already, we'll take down 3 in 2 rather. Pero mali mo magiging 3 pa. And Shady nandyan pa, medyo umaasim pa. WN99 is just right there on the corner. Will catch one as well. Make it a 5v2. It's all up to Rambo and Kimbom to seal the deal na hindi pa tapos to, na meron pang isa, lalaban pa kami na hindi mo kami 6 times na matatalo. That's pero hindi na. Gonna be the round that we have para sa Baisha Gaming. A very dominant win sa mapa na pinili nila ngayon. This sub-base map, hindi man lang nakabuelo at all. Itong